Hi guys, welcome to the vlogs. Once again, lahat ng mga paghihirap mo dito sa ibabaw ng mundo ay may ibubunga. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Ngayon naghihirap tayo kasi minsan sabay-sabay yung mga bayarin natin. Sinusubok lang po tayo ng Diyos Ama kung hanggang saan yung kakayahan natin ma-survive ang mga trial na binibigay niya sa atin. Kasi minsan kasi yung mga alam nating kahinaan natin, doon tayo sinusubok ng Diyos Ama. Halimbawa, mahina tayo sa larangan ng pag-ibig. So, bibigyan ka niya ng maraming beses na trial na mabibigo ka sa pag-ibig. Hanggang isang araw lumapit ka sa Kanya at sa Kanya ka lang lumapit, manalig at manampalataya. Kasi minsan kasi, yung tao kasi ginagawa na nating mundo, hindi po sila mundo. Dapat ang ginagawa nating mundo ang ating Diyos Amang buhay na nasa langit. Minsan kasi nagsiselos na ating Diyos Ama na hindi na natin siya na papansin. Puro na lang ang tao ang gawa niya ang napapansin natin. Material na bagay, makamundong itong makamundo na to. Minsan kasi ang Diyos Ama natin gumagawa siya ng mga trial na alam niya na nakakalimutan na natin na manalig sa Kanya at manampalataya at magdasal sa Kanya at lumapit. Minsan kasi panay tayo maluhong buhay, puro gamit, puro kapritsyo, puro bisyo, puro yung alam nyo na pinafocus yung mahal nyo. Dapat kasi kapag nagkikipagrelasyon kayo, dapat kasi sinasamahan natin ng Diyos Ama sa isang relasyon natin, kahit sa business natin, nandyan na atin dapat ang Diyos Ama sa buhay natin. Kung magkaplano tayo, kailangan nandyan siya sa buhay natin. Kapag nakikita niya kasi lumalayo na kayo, sasaktan niya kayo at bibigyan kayo ng trial na ating Diyos Ama. Bibigyan niya kayo, itong anak ko na to lumalayo na sa akin, pues yung ginagawa mong mundo, yung mahal na mahal mo, aalisin ko sa'yo. Bibigyan ko kita ng trial kung kakayanin mo o hindi. Hindi naman magbibigay ang ating Diyos Ama na hindi natin kakayanin. Kakayanin natin kasi malakas tayo dahil alam natin may Diyos Ama tayong nandyan na malalapitan natin kapag tayo sa oras na nagigipit tayo at wala na tayong matakbuhan. Kaya lang tayong binibigyan ng ating Diyos Ama ng mga trial para maging matatag tayo sa future. Para halimbawa kapag may mga dumating sa atin, mga alam natin na mga hindi ka tiwa-tiwalang tao, alam na natin na mag-no. Kasi alam na kilala natin mga ganong klaseng tao na nagbobola lang, di ba? Kailangan kilalanin mabuti at siyempre kailangan ang Diyos Ama laging number 1 sa ating isip at puso at lagi tayong manalig, manampalataya lahat ng mga pinaplano natin sa buhay at karelasyon natin at sa pamilya natin. Kailangan meron tayong Diyos Ama para na pupunta tayo sa matuwid na landas at siya lang dapat natin sambahin at manalig at manampalataya sa Kanya lang. Doon sa Kanya lang tayo magtitiwala at lalapit. Kaya ikaw, magbago ka na. Dapat ang pinupokus lang natin ang ating Diyos Ama. Huwag tayong makakalimot sa Kanya na magdasal at lumapit. Kung may jowa ka man, ihakayatin mo ang jowa mo na magsimba kayo, manalig, magdasal para napapalapit kayo sa Diyos Amang buhay na nasa langit. Hanggang dito lang ka-advice. Ingat po tayong lahat and God bless.